Ang bilis naman ng mga araw, tapos na agad ang bakasyon mo. Bukas babalik ka na ulit sa Maynila para magtrabaho. Huwag na po kayong malungkot, Lola Guada. Babalik naman ako ulit dito eh. Tsaka konting tiis na lang po. Malapit na rin nating matubos ang lupa natin. Mag-iingat ka doon, Apo ha. Tawagan mo lagi ang pinsan mo para alam kong nasa maayos kang kalagayan doon. Opo, Lola. Kayo naman kasi, ayaw nyo pang bilhan ko kayo ng cellphone. Para sana kayo na mismo ang tatawagan ko. Hindi nga kasi ako marunong. Tinuruan naman ako ng pinsan mo, kaya lang hindi ako matutututo. Tsaka sumasakit ang mga mata ko at nagluluha kapag matagal nakatitig sa screen. Hindi ko na po kayo pipilitin kung ayaw nyo. Mag-iingat kayo dito ha. Ay, wag mo akong alalahanin dahil nariyan ang mga tiyahin at tiyuhin mo. Hindi nila ako pababayaan. Ikaw ang dapat laging mag-iingat dahil mag-isa ka lang sa Maynila nakatira. Safe naman po ang tinitirhan ko at may mga kasama ako. Mahigpit din po ang landlady namin dahil gusto niyang ingatan kaming nakatira sa dorm niya. Nabanggit mo na wala ka ng kasama sa kwarto mo? Ayos ka lang ba na mag-isa? Umuwi na po kasi yung kasama ko sa probinsya nila. Sabi naman po nung landlady namin, may bago daw akong makakasama. Baka nga pagdating ko nandun na siya. Mabuti naman, may makakasama ka na ulit. Iba pa rin kasi yung may kasama ka sa kwarto. Kung halimbawa na bangungutin ka, merong gigising sa'yo. Oo nga po. Tsaka nasanay na rin po ako na may kasama. Sana lang po mabait siya at magkasundo kami. Mabait kang bata at marunong makisama, kaya sigurado na makakasundo mo kung sino man siya. Ang taong mapanlait madaling makakita ng mali sa ibang tao pero bulag sa sariling kapintasan. Paalala, anumang ginagawa mo sa iba maaari ding gawin sa'yo. Huwag kang manlait kung ayaw mong malait. Magandang araw po, Miss Gwen. Ako po si Mona, 30 years old at tubong masbate. May gusto din po akong ibahagi na kwento sa inyong channel. Nangyari po ito may 5 taon na ang nakakalipas. Sana po mapili niyo ang aking sulat at magsilbing aral din sa iba. Bata pa lang ako nang maghiwalay ang aking mga magulang. Naiwan ako sa pangangalaga ng aking lola. Siya na nag-alaga at nagpaaral sa akin hanggang sa makatapos ako ng koleyo. May trabaho naman ako sa probinsya. Hindi nga lang sumasapat ang sahod ko para makaipon. Nakasanla kasi ang lupa ni Lola sa kakilala namin para makapag-aral ako noon. Dahil sa kagustuhan kong makapag-ipon para matubos ang lupa, napilitan akong mag-apply sa Maynila. Swerte naman natanggap ako sa isang BPO sa Mandaluyong. Para makatipid sa gastusin, sa dorm lang ako umuupa. Ikaw pala, Mona. Ginabi ka na yata. Magandang gabi, Ate Josie. Na-traffic po kasi ako. Dumating na pala ang makakasama mo sa kwarto mo. Talaga po? Mabuti naman. May makakasama na ako. Kailan po siya dumating? Kaninang umaga lang. Sige na, pumasok ka na. Alam ko pagod ka sa biyahe. Sige po, Ate Josie. Bukas ko na lang din ibibigay ang pasalubong ko sa inyo. Salamat, Iha. Lagi mo talaga ako naaalang pasalubungan. Tumuloy na ako sa kwarto sa pinakadulo ng pasilyo. Kumatok muna ako bago ako pumasok sa loob. Sakto namang kalalabas lang ng isang babaeng mistisahin sa banyo. Nakatapis lang siya ng tuwalyang puti. Pareho kami natigilan sandali bago niya ako tinitigan mula ulo hanggang paa. Ikaw si Mona? Ako nga. Ikaw ang makakasama ko dito sa kwarto. Nabanggit kasi ni Ate Josie na dumating ka ng araw kaninang umaga. Ako nga ang bago mo makakasama dito. Ako nga pala si Kyla. Galing ka niyan sa probinsya? Oo. Ginabi na nga ako Daig mo pa kasi ang naghahasa sa itsura mo.
Halata siguro ang pagod ko kaya mo yan nasabi. Gusto ko na ngang matulog agad eh. Bago ka mahiga, dapat maglinis ka muna ng katawan mo. Mag-shower ka. Baka kung anong mikrobyo ang dala mo galing sa biyahe, no? Baka naman mapasma ako niyan. Pagod kasi ako eh. Naniniwala ka naman sa pasma. Kung totoo yan, edi ang dami na sanang namatay. Ako nga kahit pagod, nag-shower pa rin sa gabi bago matulog. Magpapahinga lang ako sandali bago maghilamos. Burara ka ba talaga sa katawan mo? Ha? Dahil ba sa ayokong mag-shower? Burara na ang tingin mo sa akin? Tatapatin na kita ha. Medyo maselan talaga ako sa kasama sa kwarto. Ayoko sa lahat yung makalat, lalo na sa banyo. Nung dumating ka ba, ano ang nadatnan mo? Okay naman, malinis ang loob. Ibig sabihin nun, hindi ako katulad ng iniisip mo. Okay, sige. Malalaman natin yan sa mga susunod na araw. Hindi na lang ako sumagot para matapos na ang pagtatalo namin. Parang mas napagod pa akong makipag-usap sa bago kong kasama sa kwarto kaysa sa naging biyahe ko. Nang sulyapan ko siya, nagbibihis na siya ng ternong pantulog. Tinabi ko na lang ang dala kong bag saka ako pumasok ng banyo. Naglinis lang ako ng katawan ko at nagbihis ng pambahay. Nakahiga na rin sa kabilang kama si Kyla habang hawak ang cellphone. Nahiga na rin ako sa kama ko at saka tumagilid ng higa patalikod sa kanya. Huwag mo sabihing matutulog ka na. Hindi pa nga natin nakikilala ang isa't isa. Pagod kasi ako sa mahabang biyahe. Dapat nga. Hindi ka dapat na makakatulog niyan. Ganun kasi ako kapag pagod sa mahabang biyahe. Iba-iba naman kasi ang tao. May ilan lang sinabi si Ate Josie tungkol sa'yo. 2 taon ka palang nakatira dito. Di ba, malaki naman ang sahod bilang call center agent? Bakit nagtsatsaga kang umupa ng kwarto lang? Gusto ko kasing makatipid para mas malaki ang maipadala ko kay Lola Guada. Bakit sa lola mo ikaw nagpapadala at hindi sa magulang mo? Siya na kasi ang nag-alaga at nagpaaral sa akin. May kanya-kanya na kasing pamilya ang mga magulang ko. Oh, may pagkakapareho pala ang buhay natin. Ako naman, matandang tiyahin ang nag-alaga sa akin. Ah, talaga? Ano nga pala ang trabaho mo? HR assistant ako. Oh, malaki naman ang sahod mo ah. Bakit dito ka lang sa dorm umupa? Ganito kasi yun. Katatapos ko lang magbayad ng utang na loob sa tiyahin ko sa pagpapalaki at pagpapaaral sa akin. Ngayon lang ako nakalaya sa kanya, kaya wala pa akong ipon. Pansamantala lang naman ako dito eh. Buti nakabayad ka na ng utang na loob. Yung iba kasi habang buhay ang pagbabayad. Natapos ang obligasyon ko sa kanya nang namatay siya. Wala na pala siya. Condolence ha. Well, sa totoo lang, hindi naman talaga ako nakakaramdam ng pagdadalamhati sa pagkamatay niya. Hindi naman kasi siya naging mabuti sa akin eh. Pinag-aral lang niya ako para maging investment. Sa tingin ko naman, nakabayad na ako sa kanya. Dahil sa kanya napupunta ang sahod ko. Utang mo pa rin sa kanya kung nasan ka ngayon. Maswerte ka pa rin kumpara sa iba. Alam ko naman yun. Nako, naabala na kita. Nawala yata ang antok mo. Oo nga eh. Sige na, matulog ka na. Hindi ko naaabalahin ang pamamahinga mo. Umayos na ulit ako ng higa. Bago ko ipinikit ang mga mata ko, sinulyapan ko muna si Kyla na abala na ulit sa pagsa-cellphone. Dahil pagod ako, mabilis naman ako nakatulog ng gabing yon. Kinabukasan, tanghali na rin ako nagising. Panggabi naman ako sa trabaho. Plano ko lang mag-almusal at maglinis ng konti bago matulog ulit. Naabutan ko na sa maliit na kusina si Kyla. Nakapagluto na rin siya ng almusal niya. Kinuha ko na rin ang rice cooker ko at nagsaing. Habang naghihintay, nagtimpla muna ako ng kape at naupo sa tapat niya. Buti marami pang umuupa sa lugar na to. Bakit mo naman nasabi yan? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita na maliban sa luma na ang dorm na ito, ang dami na ring crack na mga pader? Nakikita ko naman. Pero sabi naman ni Ate Josie, safe naman ang lugar na ito kahit luma na. Ang pangit pati kulay na ginamit.
Amoy luma ang buong lugar. Buti na lang mabango ang kwarto natin. Kahit mahirap lang kami sa probinsya, tinuruan naman ako ng lola ko kung paano maging malinis. Kaya kahit pagod ako sa trabaho, araw-araw akong naglilinis ng kwarto natin. Ganon din ang kasama ko noon. Mabuti na lang pala tayo magkasama sa kwarto. Wala ka bang pasok ngayon? Nakalive ako sa trabaho. Sa isang araw pa ako mag-report sa opisina. Nakalimutan ko, namatay nga pala ang tiyahin mo. Siya nga pala, wala ka na bang kamag-anak? Meron naman, pero hindi ako malapit sa kanila eh. Tsaka, mas gusto ko nang mamuhay na lang na mag-isa ko at malayo sa kanila. Hindi naman kasi ganun kaganda ang buhay nila. Baka hingan pa ako ng pera. Wala namang masamang magbigay kung may sobra ka. Wala ka naman alam sa buhay ko kaya mo yan nasasabi. Pasensya ka na kung hindi mo nagustuhan ang sinabi ko. Ayos lang. Sabi ko nga wala ka naman alam pa sa buhay ko. Siya nga pala, saan nakatira yung landlady natin? Sa may likod nito, nandun ang bahay niya. Kung may kailangan ka, puntahan mo lang siya doon. Bihira namang umalis si Ate Josie Hindi talaga ako tatagal dito. Sinabi mo na nga yan kanina. Inulit mo lang. Maliban kasi sa luma na itong dorm, hindi ko rin gusto ang mga kasama natin, no? Nakasabay ko kasi sila kanina dito sa kusina. Ang iingay! Para silang nasa palengke. Pagpasensyahan mo na lang. Bihira naman yung pagkakataon na nagkakasabay-sabay ang mga nakatira dito eh. Madalas nga, ako lang ang nandito sa kusina. Hindi ka ba natatakot mag-isa? Hindi naman. Sanay na rin ako. Ang tapang mo naman pala. Ikaw ba matatakotin? Medyo, lalo na kapag tungkol na sa multong usapan. Huwag kang mag-alala. Sa 2 taon ko dito, wala pa naman akong nararamdaman na kakaiba o may nagpakita na multo. Yung mga nasa ibang kwarto, wala ba silang naikukwento? Wala naman. Kaya kahit mag-isa ka lang sa gabi, ipanatag mo ang loob mo. Walang masamang mangyayari sa'yo. Makaraan ng ilang sandali, naiwan na akong mag-isa sa kusina. May lalakarin pa raw si Kyla kaya maaga siyang gumising. Nang makapagluto ako ng almusal, dinala ko na lang sa kwarto ko ang pagkain at dun ako kumain. Dati naiisip ko na rin lumipat ng mauupahan. Lalo na may mga katrabaho ako na nag-aalok na makishare na lang ako sa kanila. Pero natitigilan ako tuwing naiisip ko ang bili ni Lola Guada. Lagi niyang sinasabi na piliin ko ang kaibigan na hindi ako maiimpluwensyahan na mapariwara. Ang mga katrabaho ko naman kasi mahilig sa mga gimmick na buong buhay ko hindi ko pa nararanasan. Pagkatapos ng mga ginawa ko, natulog na ulit ako. Nagising ako na madilim na sa labas. Nasa kwarto din si Kyla at abala sa pagkain. Inalok pa nga niya ako nang makita na gising na ako. Anong oras ba ang pasok mo? Mamaya pang 10. Kaya naman pala, ngayon ka lang nagising. Malapit lang naman yata eh. Oo, isang sakay lang naman. Malaki talaga ang natitipid mo, no? Kaya pala tumagal ka rin sa pangit na dorm na to. Kyla, huwag kang magsasalita ng ganyan kapag nasa malapit lang si Ate Josie. Baka mamaya magalit yun. Ayaw pa naman nun na sinasabihan na pangit itong dorm niya. Totoo naman. Pati mga kasama natin mga pangit din. Saan kaya sila nagtatrabaho, no? Nakikita ko na maganda at matangkad ka. Pero sana naman, dahan-dahan ka lang sa pananalita mo. Pasensya ka na kung nasasaktan ka sa sinasabi ko. Ganyan ka ba talaga kahit noon pa? Oo naman. Wala akong balak na magbago, no? Hindi kasi pwede na hindi ka makikisama. Hindi lang tayo ang nakatira dito eh. Hindi din pwede na lahat ng makita mong pangit sa paningin mo, pipintasan mo. Kahapon ka lang dumating, ang dami mo na agad sinabi na hindi maganda. Sabi ko naman sa'yo, hindi ako magtatagal dito. Nag-iipon lang ako dahil naubos ang pera ko dahil sa tiyahin ko. Sana makakita ka ng matitirhan na magugustuhan mo. Maiba ako. Hindi ka ba kakain ng hapunan bago ka pumasok ng trabaho? Yung tirang kanin ang kakainin ko at magpapadeliver na lang ako ng ulam. May malapit ditong bilihan ng ulam. Libre pa deliver, basta malapit lang. Yung sigurong sinasabi ni Ate Josie,
Nung lumabas ako kanina, hindi ko naman nakita kaya sa iba ako bumili. Hindi kasi sila pansinin dahil bahay sila at kailangan mong pumasok sa loob. Ah, kaya naman pala. Akala ko katulad ng mga karinderya. Magchat-chat lang ako sa may-ari. Meron ka bang ipapasabay na ulam? Sa susunod na lang, minsan ituro mo sa akin para naman alam ko. Isang ulam lang ang o-orderin ko. Yung kalahati, iuulam ko ngayon. At yung matitira babaunin ko na lang sa trabaho. Grabe naman yung pagtitipid mo. Kaya nga tayo nagtatrabaho para makain at mabili ang mga gusto natin. Kasya naman kasi sa akin yun. Tsaka marami ang serving nila ng ulam. Mamaya ipapakita ko sa'yo. Igado ang pinadeliver kong ulam. Nang makita nga yun ni Kyla na patangu-tangu na lang siya. Pagkatapos kong kumain, gumayak na ako para pumasok sa trabaho. Bago ko umalis, wala na si Kyla. Hindi ko alam kung saan siya pumunta. Alam naman niyang may curfew sa dorm kaya kung hindi night shift ang trabaho niya, bawal nang lumabas ng 10:00 ng gabi. Bawal din magpapasok ng bisitang lalaki dahil mahigpit nga si Ate Josie. Kinabukasan pag-uwi ko, wala pa rin si Kyla. Maayos ang higaan niya. Ibig sabihin, hindi siya umuwi kagabi. Naghahanda na ako noon ng almusal nang dumating siya. Mukhang galing siya sa gimikan. Ang sakit ng ulo ko! Pwede ba akong makahingi ng tubig na mainit mo? Magkakape lang ako. Sige, kuha ka lang. Gumimik ka ba kagabi? Oo, kasama ng boyfriend kong si Kiel. Alam mo naman siguro na may curfew na pinapatupad si Ate Josie. Alam ko, kaya nga hindi na ako umuwi pa kagabi. Bawal din magpapasok ng lalaki dito Alam mo naman na puro tayo babae dito. At ilan sa mga kasama natin, mga estudyante. Alam ko na yan, di mo na kailangang ipaalala. Sinabi ko lang dahil may boyfriend ka pala. Baka kasi makalimutan mo. Ay nako, lalo sumasakit ang ulo ko sa mga sinasabi mo. Pagkatapos mong mag-almusal, itulog mo muna yan. Pagising mo, hindi na masakit ang ulo mo. Alam ko naman, kaya matutulog na ako maya-maya. Hindi ka ba kakain? Hindi na, okay na tong kape para sa akin. Marami ka sigurong nainom na alak, no? Naaamoy ko kasi. Oo, nag-celebrate lang kami ni Kiel dahil sa wakas malaya na ako sa pagmamanipula ng tiyahin ko. Kahit ano pa ang ginawa ng tiyahin mo, hindi tama na maging masaya ka sa pagkawala niya. Opinyon mo yan, palibasa kasi wala kang alam sa ugali ng tiyahin kong yun. Turo kasi sa akin ni Lola Guada, kahit gaano pa naging masama ang isang tao, tingnan pa rin ang mga nagawa niyang kabutihan. Sa tingin ko, marami pa rin nagawa sa'yong mabuti ang tiyahin mo. Diyan ka na nga! Sa kwarto ko na lang iinumin tong kape ko. Naiiling na lang ako habang nakasunod ng tingin kay Kyla. Mukhang marami pa akong matutuklas ang ugali niya sa mga susunod na araw. Sana makatagal ako sa kanya. Kung sa bagay siya na mismo ang nagsabi na pansamantala lang siya dito sa dorm. Baka nga 1 buwan lang siya, magpaalam na rin siya kay Ate Josie. Katatapos ko lang kumain nang makatanggap ako ng message galing sa pinsan ko. Gusto raw ako makausap ni Lola Guada. Ako na lang ang tumawag sa kanya. Hindi ko mapigilang mapangiti nang marinig ko ang boses ng lola ko. Kumusta ka, Apo? Kauuwi mo lang ba galing trabaho? Okay naman po ako, Lola. Kanina pa po ako nandito sa dorm. Tsaka katatapos ko lang din mag-almusal. Mabuti naman at hindi ka nagpapabaya sa pagkain mo. Ay nako, hindi po talaga, Lola. Dahil mahirap magkasakit. Lalo't malayo ako sa inyo. Tama yan. Ingatan mong sarili mo dahil walang mag-aalaga sa'yo riyan kapag nagkasakit ka. Bakit nga po pala gusto niyo akong makausap? Gusto ko lang marinig ang boses mo. Kahit kagagaling mo lang dito para kasing kulang ang ilang araw na nandito ka. Ganon din po ako, Lola. Pero kailangan po nating magsakripisyo pareho Ay siya nga pala, andito ang nanay mo kahapon. Akala niya kasi nandito ka pa. Siguro po, hihingi na naman siya ng pera.
Binigyan ko dahil may sakit daw ang bunso mong kapatid. Buti po meron pa kayong naitatabi dyan. Oo naman, sobra naman ang binibigay mo eh. Nag-aalala nga ako, baka tinitipid mong sarili mo dyan. Hindi naman po la. Kita nyo naman na mataba ako nung umuwi ako dyan eh. Sabi ko nga sa nanay mo eh, bakit hindi ka ako payagan na maghanap ng trabaho ang dalawa mong kapatid dyan sa Maynila? Sabi ko, tutulungan mo naman. Nang minsan ko pong nakausap ang inay, nag-aalala po siya na baka daw mapagtripan dito, lalo na't mga lalaki. Ano bang klaseng pag-iisip meron ng nanay mo? Samantalang ikaw, tuwang-tuwa siya noon na magkaroon ka ng trabaho dyan sa Maynila dahil malaki daw ang sahod dyan. Ganun naman po talaga si inay kahit noon pa eh. Ayaw niyang malalayo sa paningin niya ang mga anak niya sa pangalawa. Kahit hindi ka nagsasabi sa akin, alam kong nagtatampo ka sa nanay mo. Nagtatampo nga po ako sa kanya. Naaalala lang naman niya ako kapag kailangan ng pere. Pero sa kabila ng ginawa niya sa'yo, hindi mo pa rin sila matiis na hindi bigyan. Oo naman po, dahil nanay ko pa rin siya. Pero sana po, magtrabaho na ang mga kapatid ko. Sinabihan ko naman na siya na hindi pwede na lagi kang aasahan. Sana naman po hindi niya kayo pinagsalitaan ng hindi maganda. Sanay na ako sa bunganga ng nanay mo. Siya nga pala, apo. May kasama ka na ba? Opo lola. Pagdating ko naabutan ko na ang kasama ko sa kwarto. Ay mabuti naman kung ganon. Siya ha, hindi na kita aabalahin pa. Mag-iingat ka dyan ha. Kayo rin po lola. Nang matapos ang pakikipag-usap ko kay Lola Guada, lumabas na rin ako ng kusina at nakasalubong ko pa ang mga kasama namin. Mukhang kagagaling lang din nila sa trabaho. Pinati ko lang sila at nakipagkwentuhan sandali. Pagpasok ko sa kwarto, naabutan kong nakadapa at tulog na tulog si Kyla. Hindi na nga rin ito nagawang magpalit ng pambahay. Pumasok muna ako ng banyo para makapaghilamos bago matulog. Nagising ako sa alarm ng cellphone ko. Hindi muna ako bumangon at pinakiramdaman ng paligid. Bigla akong napatingin sa pagbukas ng pinto. Gising ka na pala. Galing ako sa sinasabi mong bilihan ng ulam. Pinagtanong-tanong ko lang. Ano kaya ang ulam nila ngayon? Hindi ko tanda eh. Naiinis kasi ako sa tindero doon. Bakit naman? Masyado kasing madaldal. Hindi naman ako nakikipagbiruan sa kanya. Ganun lang talaga si Kuya Gardo. Friendly sa mga bumibili. Mabait naman yun eh. Ano kung mabait siya? Close ba kami? Wala naman yatang ginagawa sa'yo yung tao eh. Hayaan mo na lang. Hindi mo kailangang magalit. Mukha pa lang niya nakakasira na ng araw, no? Muntikan na akong tumakbo pabalik pagkakita ko sa kanya eh. Grabe ka naman kay Kuya Gardo. Bakit? Totoo naman hindi ba? Huwag mo sabihin nagwagapuhan ka sa kanya. Kahit ganun ang itsura niya, ubod naman siya ng bait. Ayoko nang bumili dun sa susunod. Mukha namang hindi masarap ang pagkain at madumi pa ang paligid. Malinis naman ah. Tsaka hindi naman kasi yun restaurant. Bahay lang yun na nagluluto ng mga murang ulam para makatulong sa mga tulad nating nagtitipid. Tsaka matagal na silang nagtitinda at wala pang nagrereklamo na marumi ang pagkain nila. Basta. Hindi na ako bibili sa kanila. Kahit hindi ka naman bumili sa kanila, hindi ka naman kawalan eh. Marami naman sigurong karinderya dito sa malapit. Meron nga, pero hindi gaya ng presyo kay na Kuya Gardo. Dahil ang mga yon may binabayaran na pwesto. Hindi ka rin sigurado kung malinis ang pagkain nila. Nung nakatira ka ba dun sa tiyahin mo, saan ka kumakain? Lagi ako may baon kaya nasisiguro kung malinis at masarap ang pagkain ko. Alam mo Kyla, kung wala ka rin lang sanang magandang sasabihin, huwag ka na lang magsalita. Baka mamaya magkaroon ka pa ng kaaway eh. OA mo naman, magkakaroon agad ng kaaway? Paalala lang naman sa akin. Doon na lang nga ako sa kusina kakain. Grabe talaga ang babaeng yun. Sana matagalan ko ang ugali niya. Mula nang dumating si Kyla sa dorm, walang araw na hindi ako nakakarinig sa kanya ng mga reklamo at panlalait sa mga kasamahan namin. Maging sa labas ng dorm kung saan siya namimili ng pagkain.
Bihira naman kasi siya magluto dahil nirereklamo rin niya ang kusina namin. Dumating na rin sa punto na pati mga kadorm namin nagrereklamo na rin sa kanya. Minsan pag-uwi ko nung umaga nakita ko siyang kausap ni Ate Josie. Hindi ko nilang sila pinansin na tumuloy na ako sa kwarto namin. Ilang sandali lang pumasok siya at pabalibag na isinara ang pinto. Dahan-dahan sa pagsasara ng pinto baka masira. Tayo ang magbabayad niyan kahit ikaw lang ang nakasira. Nakalagay yun sa kontrata kung hindi mo naaalala. Nakakainis kasi ang gurang na yun eh. Si Ate Josie ba ang tinutukoy mo, ha? Sino pa ba? Nakita mo naman siguro nakausap ko siya nung dumating ka. Kyla, sana naman konting respeto sa landlady natin. Matanda siya sa atin. Hindi ko naman siya kaano-ano para irespeto, no? Ano ba ang sinabi sa'yo ni Ate Josie at galit na galit ka? Paano? Nagsumbong sa kanya ang mga kadorm natin. Aba, pinagalitan ako. Sinabihan pa ako na kapag naulit pa daw ang ginawa ko, papaalisin na niya ako dito. Nalaman ko rin yun. Hindi naman talaga tama na laitin mo ang mga kadorm natin dahil lang sa tingin mo mas nakahihigit ka sa kanila. Totoo naman kasi ang sinasabi ko eh. Gaya ni Aiza. Baka kaya siya tinitigyawat dahil hindi siya nagpapalit ng punda ng unan niya. Nakakadiri naman talaga ang mukha niya. Gusto mo bang makaranas din ng panlalait sa kapwa natin? Ano naman ang kalait-lait sa itsura ko ha? Sige nga. Tingnan mo nga ako mula ulo hanggang paa. Wala ngang kapintasan ng itsura mo. Pero sa ugali, marami. Akala ko pa naman kakampi kita dahil magkasama tayo dito sa kwarto. Magkakampi tayo na panatilihin na malinis ang kwarto na to. Pero kahit kailan, hindi kita kakampihan sa mga ginagawa mo sa mga kadorm natin. Alam ko naman na pare-pareho kayo may inggit sa akin, no? Ano ka mo? Kami naiinggit sa'yo. Saan mo naman nakuha ang ideya na yan? Kasi ako ang pinakamagandang dalagang nakatira dito sa dorm. Akala ko sa probinsya lang malakas ang hangin. Maski pala dito. Malakas pala hangin ha? Ano ba? Bakit mo ako tinulak? Bakit lalaban ka? Ha? Ano? Kabago-bago mo lang. Akala mo na kung sino ka? Pare-pareho lang naman tayong umuupa dito. Kaya kahit bago lang ako, wala kayong karapatan na tapakan ako. Ibang klase ka rin no? Feeling mo ikaw lang inaapi ngayon? Dahil sa laki ng inggit ninyo sa akin, gusto ninyo akong pagtulungan. Ikaw lang nag-iisip niyan. Kung hindi ka titigil, mabuti pa mag-isa ka sa kwarto na to. Saan ka pupunta ha? Hindi pa tayo tapos mag-usap. Pupuntahan ko lang si Ate Josie. Magpapalipat ako ng ibang kwarto. Baka katulad ka rin ni Aiza. Gagawan ako ng kwento. Hindi ko ugali na manira ng kapwa ko. Pinuntahan ko si Ate Josie sa kanila at kinausap. Hindi nga lang niya ako napagbigyan dahil puno na ang ibang kwarto. Kulang pa nga daw kami ng 2 kasama sa kwarto namin. Sinabi pa niyang habaan ko na lang daw ang pasensya ko. Binalaan naman daw niya si Kyla na kapag may nakarating pa sa kanya na sumbong, papaalisin na siya sa dorm. Wala akong magawa kundi bumalik na lang sa kwarto namin. Ngayon ka na ba lilipat? Wala nang bakante. Hihintayin na lang kita kung kailan ka mapapaalis dito. Ano ka mo? O bakit? Di ba yan ang sinabi sa'yo ni Ate Josie? Kaya kung ako sa'yo, umayos ka. Oras na itulak mo ulit ako, isusumbong din kita. Matapang ka lang naman dahil close kayo ng landlady nitong dorm. Palibasa kasi, sip-sip ka. Wala akong pakialam kung yan ang iniisip mo sa akin. Kahit ayokong magpa-apekto sa nangyayari, hindi naman maiwasan. Dahil kasama ko sa kwarto ang mismong gumagawa ng problema. Nang mga sumunod na araw hanggat maaari, hindi ko na lang siya pinapansin. May mga pagkakataon ding umuwi ako sa dorm kapag wala na si Kyla. 7:00 ng umaga kasi siya pumapasok sa trabaho niya. Gumanda lang ang araw ko nang tumawag ang pinsan ko at sinabing gusto daw akong makausap ni Lola Guada. Mukhang may kakaiba sa boses mo, Apo. May problema ka ba? Wala po, Lola. Pagod lang po ako ngayon. Yun lang ba talaga? Oo naman po. Meron po ba kayong gustong sabihin? Kanina,
Nabayaran ko ng pagkakasanla ng lupa natin. Talaga po, Lola? Salamat naman. Mabait talaga ang Panginoon. Hindi niya tayo pinabayaan. Nagbunga na rin ang pagsasakripisyo mo. Oo nga po. Sana, Apo, umuwi ka na at dito na lang sa malapit maghanap ng trabaho. Uuwi din po ako dyan. Mag-iipon lang ako. Nag-aalala kasi ako sa'yo dyan. Wag na po kayong laging nag-aalala sa akin. Iniingatan ko naman po ang sarili ko dito eh. Ay salamat sa'yo, Apo, sa pagsasakripisyo mo. Sana magkasama na tayo. Lahat po gagawin ko para sa atin. Ayoko po kasi na nagsasaka pa kayo sa kainitin ng araw. Naisip ko nga po na bumili ng baka eh. Tapos paalagaan na lang natin kay Tio Pablo. Pwede rin naman. Siguradong matutuwa yon. Konting pagtitiis na lang po at magkakasama na rin tayo. Ay siya nga pala. Galing na naman dito ang inay mo at hinihingi ang numero mo at Facebook mo. Hindi ko naman maibigay dahil hindi ko naman alam. Malay ko ba sa mga ganyan? Sa pagsahod ko po magpapadala ko. Ipabigay nyo na lang sa pinsan ko. Ang gusto ko sana huwag ka na magbigay para makaipon ka dyan. Malalaki na rin naman ang mga kapatid mo sa kanya. Obligahin sana niyang magtrabaho. Ewan ko po ba? Bakit ayaw nilang magtrabaho? Gusto ko kasi na sarili mo naman ang isipin mo. Mag-ipon ka para pagdating ng araw may madudukot ka. Ang lupa naman natin sa iyo ko din iiwan. Ayoko po na sa akin yung iwan. Baka po kasi pagmulan lang ng away. Basta sa iyo ko iiwan. Walang sino man ang maaaring kumwestiyon sa desisyon ko. Wag na nga po muna nating pag-usapan yan, Lola. O sige, Apo. Tsaka na lang tayo ulit mag-usap. Magpahinga ka na. Ewan ko ba, bakit kasi kailangan sa gabi ka magtrabaho? Kung pwede naman sa araw na lang. Ganito po talaga ang klase ng trabaho ko. Sa isang linggo naman po pang-araw na ako ulit. Mag-iingat ka dyan. Tandaan mo, mahal na mahal ka ni Lola. Nakatulong din sa akin na hindi kami nagkikita ni Kyla. Marami pa rin ako naririnig ng mga sinasabi ng kadorm namin pero pinayuhan ko sila na wag na lang pansinin. Sabi ko titigil din siya lalo na kapag hindi pinapansin. Nang sumapit ang pang-araw kong pasok, hindi ko akalain na magsisimula na naman si Kyla. Tuwing gabi kapag nakahiga na ako, lagi siyang nagpaparinig sa akin. Nung una hindi ko na lang siya pinapansin. Pero umuwi ako na masama ang pakiramdam kaya hindi na ako nakapagtimpi sa kanya. Talaga bang hindi ka titigil sa kakaputak mo dyan? Ano bang problema mo, ha? Kita mo nga na may kausap ako. Hindi sa lahat ng oras kaya kong magpasensya. Anong gusto mo mangyari, ha? Kung ayaw mo akong makasama dito at ang iba pa, umalis ka na lang. Lumipat ka sa ibang lugar. Bakit naman ako ang aalis? Ikaw ang lumipat. Kapag nagparinig ka pa ulit, susungalingalin ko na yung bibig mo. Akala mo ba natatakot ako sa'yo, ha? Hindi rin kita uurungan. Ako ang unang sumugod kay Kyla kahit masama ang pakiramdam ko. Pareho pa kami natumba sa sahig at napailalim ako nito. Umawat naman ang mga kadorm namin nang marinig ang pag-aaway namin. Bitiwan niyo ako! Kakalbuhin ang babaeng yan! Ang taas pa naman ang tingin ko sa'yo. Pero daig mo pa ang ugaling palengkera. Ikaw yon dahil ikaw ang unang sumugod! Dahil punong-puno na ako sa'yo. Imbes na ikaw ang makisama, gusto mo kami ang yumuko sa'yo? Pwes, hindi mangyayari ang gusto mo. Palibhasa kasi, pare-pareho kayo mga pangit! Inggit lang kayo sa ganda ko! Walang maiinggit sa ganda mo. Dahil mas umaapaw ang kasamaan ng ugali mo. Bitiwan niyo ako, sabi kanina pa kayo Pakaalis na nga sa lugar na to! Huwag ka nang babalik dito! Nang masiguro na kalmado na ako, tsaka lang ako iniwan ng mga kadorm namin. Sinabi rin nila na hindi na nila ipapaalam kay Ate Josie ang nangyari. Nag-aalala kasi sila na baka pati ako mapaalis sa dorm. Nung gabing yun, hindi ako makatulog. Iniisip ko kung lumipat na lang ako ng matitirhan.
Bago ako pumikit, nakabuo na ako ng desisyon. Kinabukasan kinausap ko si Ate Josie sa plano ko na pag-alis sa dorm. Hindi ko sinabi ang dahilan ko pero alam ko na may hinala na siya kung bakit. Sinabi ko na aalis ako kapag may nahanap na ako. Nasabi ko yun sa pinsan ko at hindi ko naman siya nasabihan na wag nang iparating sa lola namin. Ay nako, si Ate Lulu talaga. Sinabi pa sa inyo. Kahit malayo ka sa akin, nararamdaman ko meron kang itinatago na ayaw mong sabihin. Hinihintay ko lang na magtapat ka sa akin. Ang lakas po talaga ng pakiramdam nyo. Dahil akong nagpalaki sa'yo mula pa noon, kaya kilala kita. Huwag na po kayong mag-alala sa akin. Dahil nagpaalam na ako sa may-ari nitong dorm, nalilipat na lang ako. Baka senyales na rin ito para umuwi ka dito sa atin. Lola, wala pa po akong plano na umuwi dyan. Pakiramdam ko ba nawiwili ka na rin dyan tumira? Gusto ko po dito dahil sa trabaho ko. Yun lang ang dahilan ko. Bigyan niyo pa po ako ng 1 taon. Ay, sige. 1 taon na lang. Salamat po, La. Ano ba ang ugali ng kasama mo sa kwarto? Puro hindi magaganda ang lumalabas sa bibig niya. Puro panlalait sa buong dorm at maging sa mga kasama namin dito. Palibhasa po kasi maganda siya. Wala kami sa kalingkingan niya. May mga tao talaga na mapanlait. Pero baka meron din siyang pinagdadaanan. Bago po siya lumipat dito, kamamatay lang ng tiyahin niya na nagpalaki sa kanya. Masaya pa nga po siya dahil nakalaya na raw siya. Marahil hindi magandang pagpapalaki sa kanya, kaya may galit sa kanyang puso. Siguro nga po. Pero tama pa rin na lumipat ka na lang. Ikaw na umiwas sa gulo. Ayoko na nakikipag-away ka. Hindi kita pinalaki ng ganyan. Sorry po, La. Nagdilim lang talaga ang paningin ko sa kanya eh. Ginawa ko naman ng lahat para iwasan siya eh. Kaya lang, nasagad na rin ang pasensya ko. Kilala kita na mahaba ang pasensya, kaya alam ko na napuno ka na lang sa kasama mo. Masahabaan ko pa po ang pasensya ko. Sa tagal ko po kasi dito sa Maynila, ngayon lang ako nakatagpo ng katulad ni Kyla. Isa yan sa pagsubok sa'yo na kailangan mong malampasan. Naisip ko nga rin po yan eh. Minsan, hindi lang masamang pangyayari ang sumusubok sa atin. Maging tao rin. Kung kinakailangan po na humingi ako ng tawad, gagawin ko. Ayoko po na may nakakasamaan ng loob. Tama yan, Iha. Hindi porke ikaw ang magpapakumbaba may kasalanan ka na. Magpapakita lang yan ng mabuti kang tao. Gusto ko man kausapin si Kyla, panay naman ang iwas niya. Kapag dumarating ako sa gabi, madalas tulog na siya at sa umaga naman tulog pa rin siya. Hinayaan ko na lang siya. Ang importante naman hindi na siya nagpaparinig sa akin. Tatanggapin ko na lang siguro na hindi na kami magkakaayos pa hanggang sa makalipat ako. Isang araw dumating ako na wala pa siya. Naisip kong baka gumimik dahil wala naman siyang pasok bukas. Hanggang sa nagising ako ng alanganing oras. Babalik na sana ako sa pagtulog nang makarinig ako ng mahihinang hikbi. Madilim sa kwarto namin kaya hindi ko maaninag si Kyla sa higaan niya. Pero sigurado akong siya ang umiiyak. Tumayo ako sa kama at binuksan ang ilaw. Tumambad sa akin si Kyla na puno ng pasa ang mukha at magulo ang buhok. Kyla, anong nangyari sa'yo? Na-hold up ka ba? Meron bang sumalbahe sa'yo? Wala lang ito. Bumalik ka na sa pagtulog mo. Hindi ko pwedeng baliwalain ang nangyari sa'yo. May gamot ka ba dyan? Wala. Meron ako ditong first aid kit. Teka, kukunin ko lang. Okay lang ako. Pabayaan mo na lang ako. Tumahimik ka na nga lang dyan. Tiisin mo lang mahap dito. Aray! Dahan-dahan naman. Sinabi ko naman sa'yo na mahapdi Kahit dahan-dahan pa, mararamdaman mo pa rin. Salamat, Mona, ha? Wala yun.
Baka gusto mo nang sabihin kung sino ang may gawa nito sa'yo. Si Kiel. Yung boyfriend mo? Dapat sa kanya makulong. Hayaan na lang natin siya. Hindi naman itong unang beses na pananakit niya sa akin eh. Kaya naman pala namihasa na. Ayoko na rin sa kanya. Makikipaghiwalay na ako sa kanya. Muntik na niya ako mapatay kanina. Tama lang nahiwalayan mo na siya. Dapat sinampahan mo na siya ng reklamo eh. Wala rin naman mangyayari kung sakali na magsampa ako ng kaso eh. May impluwensya ang pamilya niya. Wala akong laban. Paano kung balikan ka niya? Di naman siguro. Baka natakot din siya na muntik na niya ako mapatay. Mag-iingat ka na lang. Hanggat maaari, umiwas ka sa hindi mataong lugar. At higit sa lahat, huwag kang uuwi ng gabi. Salamat ha. Sa kabila ng mga ginawa ko, pinagmamalasakitan mo pa rin ako. Sige na, magpahinga ka na. Magdasal ka muna bago ka matulog. Hinintay ko munang makatulog si Kyla bago ko bumalik sa higaan ko. Kinabukasan naman isinama ko na siya sa pagluluto ko ng almusal at dinala ko na rin sa kwarto namin. Nag-iwan na lang ako ng note na kainin niya ang hinanda kong pagkain. Pagdating ko naman nung gabi, pagod na pagod ako. Pakiramdam ko nga kahit nagugutom ako, hindi na rin ako makakapaghanda ng hapunan. Pagpasok ko sa kwarto namin, wala si Kyla. Nahiga na lang muna ako. Ilang sandali pa pumasok siya na may dalang tray ng pagkain. Nakangiti pa siya sa akin. Ano yan? Pagkain natin. Napansin ko kasi minsan hindi ka na nakakakain ng hapunan dahil sa pagod. Natutulog ka na lang madalas. Salamat. Nag-abala ka pa talaga. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Ginawan mo rin ako ng pabor, kaya tama lang na ibalik ko sa'yo. Hindi naman ako naghihintay ng kapalit sa ginawa ko eh. Isipin mo na lang na kabayaran din ito sa ginawa kong kasalanan sa'yo. Kalimutan na natin yun. Mukhang masarap ang niluto mo ah. Delata lang yan at noodles na may itlog. Hindi kasi ako makalabas. Kasi nga namamagapa ang mukha ko. Siguro sa pagpasok ko, kakapalan ko na lang yung paglalagay ng makeup para matakpan to. Sigurado ka ba na hindi ka na magsasampa ng kaso? Hindi na. Tinawagan ko na rin siya kanina. Kapalit ng pananahimik kong titigilan na niya ako. Sa bagay, ikaw naman ang magdedesisyon sa bagay na yan eh. O basta, mag-iingat ka pa rin ha? Oo, mag-iingat ako. Halika na, kumain na tayo habang mainit pang sabaw. Ay nako, salamat naman at hindi ako matutulog ng gutom. Nalaman ko nga pala na balak mo daw lumipat na ng titirhan. Dahil ba sa akin? Gusto ko lang umiwas sa gulo. Nakikiusap sana ako na huwag ka na umalis. Ngayon na maayos na ang samahan natin. Baka nga hindi na. Gusto ko na maging magkaibigan tayo kung okay lang. Oo naman. Subukan mo rin na makipagkaibigan sa mga kadorm natin. Oo, susubukan ko kahit masama na ang pagkakakilala nila sa akin. Ipakita mo lang na totoo ang pakikipagkaibigan mo sa kanila. Hindi ko akalain na ganun kami kabilis magkakaayos ni Kyla. Ngayon nga magkaibigan na kami. Nagtatawanan pa kami habang kumakain. Siya na rin na nagligpit sa pinagkainan namin, magpahinga na lang daw ako. Bago natulog, nagkwentuhan pa kami. Sa isang iglap na wala ang bigat sa dibdib ko. Naging magaan na ang pagsasama namin sa kwarto namin. Nagsabi na rin ako kay Ate Josie na hindi na ako lilipat na ikinatuwa naman niya. Hindi rin maitago ang saya niya nang malaman na bumait na si Kyla. Hindi pa rin naman nagbabago si Kyla sa ilang buwan naming pagiging magkaibigan. Mahilig pa rin siyang manlait ng ibang tao. Sa mga katrabaho niya, sa mga nakakasalubong niya, pero nasanay na lang ako sa kanya. May mga pagkakataon pa rin naman na sinasabihan ko siya gaya ngayon. Bakit ba pati buhay ng ibang tao pinakikialaman mo? Hayaan mo sila. Buhay naman nila yun eh. Sinasabi ko lang naman sa'yo, Beshi. Ako kasi,
Hindi ko ugaling pansinin ang mga nangyayari sa mga tao sa paligid ko. Wala naman kasing perpektong tao eh. Lahat tayo, merong kapintasan. Alam ko naman yun, no. Hindi ko lang kasi mapigilan na pamuna gaya ng mag-asawang yun. Wag na nga natin silang pag-usapan. Bakit parang masyado kong seryoso ngayon? Nakausap ko kasi si Lola Guada. Gusto niyang umuwi na ako sa amin. O, anong desisyon mo? Gusto kong pagbigyan si Lola. Matanda na kasi siya eh. Gusto ko rin siyang makasama pa ng matagal. Sayang naman ang trabaho mo. Mas nanghihinayang ako sa mga taon na hindi ko makakasama ang lola ko. Doon na lang ako maghahanap ng trabaho. Kahit papano malapit pa ako sa kanya. Kailan ka uuwi sa inyo? Kapag nakapagpaalam na ako sa trabaho. Nakakalungkot naman kung kailan magkaibigan na tayo tsaka mo naman ako iiwan. Kung pwede lang sana ako sumama sa'yo eh. Kaya mo bang tumira sa probinsya? Malayo kami sa lahat akala mo. Oo naman no. Basta makalayo lang ako sa ex ko. Ginugulo ka pa rin pala niya? Oo. Ayoko lang sabihin sa'yo para hindi ka na mag-alala sa akin. Natatakot na nga ako minsan eh. Dahil kahit sa trabaho, sinusundan niya ako. Alam mo kung ako sa'yo, ipapablatter ko na siya. Mas malaking gulo kapag nagkataon. Iiwasan ko na lang siya hanggat maaari. Akala ko nung una nagbibiro lang si Kyla na gusto niyang sumama sa akin sa pag-uwi sa probinsya namin. Kahit nung nasa amin na kami, hindi pa rin ako kumbinsido na tatagal siya. Baka wala lang siyang pagpilian para matakasan ng ex niya. Wala namang problema kay Lola Guada na sumama sa akin si Kyla. Nag-aalala rin nga ito nang ikwento ko ang ginawa ng dating boyfriend. Sana magustuhan mo ang lugar namin. Malayo ito sa nakagisnan mong syudad pero nasisiguro ko sa'yo na mababait ang mga taga rito. Sa tingin ko naman po magugustuhan ko rito. Yun nga lang, bakit sawali at pawid pa rin ang mga bahay dito? Mukha din pong napag-iwanan na ng lugar na to. Sabi ko naman sa'yo, di ba, na ganito ang lugar namin. Nabanggit mo nga, hindi ko lang kasi ma-picture sa isip ko. O ano, makakatagal ka ba o uuwi ka na sa dorm? Kaya ko naman tumira sa ganitong lugar. Pwede rin naman akong maghanap ng trabaho para hindi ako mainip, di ba? Oo naman. Pero sinasabi ko na sa'yo, hindi ka makakahanap ng trabaho dito gaya sa Maynila. Inaasahan ko naman yan dahil probinsya ito. Magsabi ka lang ha kung may kailangan ka ha. Huwag kang mahihiya. Ituring mo na rin akong lola mo. Maraming salamat po, Lola Guada. O siya, magpahinga ka na muna. Mona, samahan mo siya sa kwarto ninyo. Halika na muna, Kyla. 2 lang ang kwarto sa bahay na ito. Sana ayos lang na magkasama pa rin tayo. Oo naman, walang problema sa akin. Mona, wala naman sigurong aswang dito, no? Dito na ako lumaki, no? Pati si Lola Guada. Walang aswang sa lugar namin. Ay, salamat naman. Liblib kasi tong lugar ninyo eh. Akala mo lang yun dahil marami kang nakikitang mga puno. Magpahinga ka na muna. Bukas na lang kita ipapakilala sa mga kamag-anak namin dito. Iniwan ko na muna si Kyla at saka ko lumabas ulit. Nakita ko si Lola Guada sa kusina na nagluluto. Tingin ko sa dalagang yun ay batang naliligaw. Hindi alam kung saan pupunta. Sana magustuhan niya ang lugar natin. Ganun na nga po, Lola. Palibasa nga kasi wala na siyang magulang at namatay na rin ang taong nag-alaga sa kanya. Iwasan lang sana niyang magkaroon ng kaalitan sa mga taga rito. Bago po kami bumiyahe, sinabihan ko na siya. Magluluto nga pala ako ng laing. Sana magustuhan ni Kyla. Magugustuhan niya po yan. Mahilig po yun sa gata eh. 1 linggo na kami sa amin nang maisipan namin ni Kyla na maghanap ng trabaho. Sa isang tindahan ng mga appliance ako natanggap samantalang siya wala pang nahahanap. Sinabi ko na wag siyang magmadali at makakahanap din siya. Dahil sumasama pa rin sa bukid si Lola Guada, naiiwan na mag-isa si Kyla sa bahay.
Siya na lang ang gumagawa ng mga gawaing bahay gaya ng paglilinis at pagluluto. Wala naman siyang kinikwento sa amin ng mga pangyayari sa kanya habang wala kami. Ikaw na naman, Emong. Bakit ba ang init na naman ng ulo mo sa akin? Ang ganda ng panahon, oh. Ikaw naman lagi nagdidilim ang itsura. Nasisira kasing araw ko dahil sa'yo. Grabe ka namang magsalita sa akin. Sana kasi huwag ka nang pumunta dito. Wala namang masama kung pupunta ako rito. Iisang baryo lang naman tayo eh. Okay ka lang ba? O sadyang bobo ka para hindi ka makaramdam? Ano bang inaayawan mo sa akin, ha? Sinabi ko naman sa'yo na meron akong malawak na nyugan at ilang negosyo. Kayang-kaya kitang buhayin. Wala kang ang aasahan sa akin eh. Dahil ba kay Benny kaya ayaw mo sa akin, ha? Huwag mo na siyang idamay, pwede ba? Paano hindi ko siya idadamay? Isang humahad lang sa akin. Eh bakit hindi mo na lang kaya ibaling sa ibang atensyon mo? Sigurado naman ako na marami dyan na bagay sa edad mo. Sa ayoko sa kanila eh. Ayoko rin sa'yo. Hindi mo ba nakikita ang layo ng agwat ng edad natin? Hindi ka malang marunong mahiya? Bakit ba yan ang iniisip mo? Kapag akong ginusto mo, sigurado na buhay prinsesa ka. Kung ikaw rin lang naman na makakasama ko, hindi bali na lang na hindi ako magbuhay prinsesa. Wala akong plano mapabilang sa pamilya mo, no? Ano bang problema sa pamilya ko, ha? Wala man lang bang nakakapagsabi sa'yo kung ano ang itsura ninyo? Kung wala siguro kayong pera, malamang buong baryo ang nagtatawa sa inyo. Mahalaga pala sa'yo ang itsura ng isang tao. Natural. Ayoko naman na pagdating ng araw, mapintasan ako na pumatol sa itsurang unggoy. Mag-iingat ka sana sa mga binibitiwan mong salita. Baka bumalik sa'yo yan. Pinipilit mo kasi ako na makapagsalita ng hindi maganda eh. Dayo ka lang dito. Matuto ko sanang makisama. Hindi ko obligasyon na makisama sa'yo o kahit sinong tao dito. Diyan ka na nga. Kayla! Kinakausap pa kita! Huwag kang bastos! Pinagsaran talaga ako ng pinto. Humanda ka sa akin. Oras na malaman ko na nakipagmabutihan ka na sa Benny na yon. Nitong mga huling araw napapansin ko parang malalim ang iniisip ni Kayla. Hindi ko maiwasang isipin na baka gusto na niyang umalis sa lugar namin. Tuwing tinatanong ko naman siya, lagi niyang sagot, wala. Baka naiinip na rin siya dito sa bahay. Kaya hinahanapan ko na siya ng trabaho na babagay sa kanya. Minsan nasa bahay lang kami ni Lola Guada. Maulan din ang araw na yun kaya hindi pumunta si Lola sa bukid. Kapag ganun ang panahon, hilig ni Lola na magganchilyo. Kahit sa edad niyang yun, malinaw pa rin ang mga mata niya. Ano nga pala ang namamagitan sa inyo ni Benny? Ano po ang ibig po ninyong sabihin, Lola? May nakakita daw sa inyo na laging nag-uusap. Nanliligaw ba sa iyo ang binatang yon? May chismosa din pala dito. Ilang beses lang po kami nag-usap ni Benny. Wala po yun. Mabait na bata yun si Benny. Kung sakaling manligaw sa iyo, pwede mo namang papuntahin dito. Hindi po yun nanliligaw. Masyado nga pong tahimik at kung hindi ko pa kakausapin, hindi po sasagot. Mahiyain talaga siya mula pagkabata. Uy, kaya siguro madalas kitang makita na laging malalim ang iniisip. Siguro si Benny ang laman ng isip mo, no? Tumigil ka nga dyan. Tsaka wala pa akong planong pumasok sa panibagong relasyon. Iniisip ko kasi kung paano ako makakatulong sa inyo. Nahihiya kasi ako na wala akong ambag. Hindi ka naman namin hinahanapan na. Malaki kaya ang naitutulong mo dito sa bahay. Pagdating namin ng apo ko, may pagkain na, malinis na ang bahay at ikaw na rin ang naglalaba ng mga damit namin. Kahit na po, Lola, gusto ko pa rin po makatulong. Alam mo ba, meron akong tiyahin na midwife. Naghahanap siya ng lugar na pwedeng gawing clinic. Binanggit nga kita na pwede kang gawing receptionist. Talaga mo na? Salamat ha. Naku, sana matanggap ako. Ayaw ko kasing maging pabigat dito sa bahay niyo. Huwag kang mag-alala. Nagsabi siya na ikaw ang kukunin niya. Huwag mo nang isipin na pabigat ka dito sa bahay. Apo na rin kita. Hindi na po, Lola. Salamat po at itinuring na ninyo akong kapamilya. Oh, ngayong tapos na ang problema mo. Magkwento ka naman tungkol sa inyo ni Benny. Sinabi ko ni, wala lang yun. Basta, boto kami kay Benny para sa'yo.
Torpe po ang tingin ko sa kanya kaya mabibigo lang kayo sa kanya. Malay mo naman. Kumukuha lang yun ng tiyempo. Ayokong umasa. Ibig sabihin lang nun, meron ka ring gusto sa kanya. Sabi nga ni Lola Guada, mabait siya at gwapo din naman kahit sunog ang balat. Hindi lang yun. Masipag pang magtrabaho. 2 lang silang magkapatid at may asawa na yung ate niya. Ang kasama na lang niya sa bahay mga magulang niya na parehong mababait. Lahat sinabi mo na ha. Baka kasi hindi mo pa alam. Wala kaming kamalay-malay ni Lola Guada maliban pala kay Benny, nagkakagusto rin sa kaibigan ko si Emong. Matandang binata at may kaya sa aming lugar. Walang magkagusto dito dahil maliban sa hindi nakakagwapuhan, may kayabangan din itong taglay. Hindi naman kasi siya binabanggit ni Kyla tuwing nag-uusap kami. Minsan umalis kami magkaibigan para puntahan ng tiyahin kong midwife na iwan lang si Lola Guada sa bahay. Ganun na lang ang gulat niya nang pumunta si Emong sa bahay at hinanap si Kyla. Wala si Kyla dito. Saan po ba siya nagpunta? Kasama siya ng apo ko sa bayan. Anong oras kaya siya makakauwi? Hindi ko alam dahil balak pa nilang mamasyal. Ano bang sadya mo kay Kyla? Nanliligaw po ako sa kanya. Ano ka mo? Nanliligaw ka kay Kyla? Bakit naman po kayo nagulat? Wala naman po sigurong masama kung niligawan ko siya. Wala siyang pinabanggit sa amin. Hihingi lang po ako sa inyo ng permisyon na umakit ng ligaw sa kanya. Hindi kasi ako pwedeng magdesisyon sa bagay na yan. Nagpapakipot po kasi masyado yung babaeng yun eh. Ibig lang sabihin nun, ayaw niya sa'yo. Sana kilalanin niya muna ako bago siya magdesisyon. Kilala ko kasi ang kaibigan ng apo ko. Hindi kanya magugustuhan. Mapanlait din po pala kay Lola Guada. Sinasabi ko lang ang totoo. Ayoko lang kasi na umasa ka. Alam mo, laki kasing Maynila si Kyla. Kaya sa itsura talaga siya unang tumitingin. Hindi po ganun kadaling sumuko. Ikaw ang bahala. Ayoko lang kasi na magkaproblema ang pamilya natin dahil lang sa inayawan ka ni Kyla. May pinagsamahan naman po kayo ng inay ko. Bakit hindi niyo kausapin si Kyla? Huwag ka sanang mapilit ha dahil wala akong magagawa sa bagay na yan. Lola Guada. Pasensya ka na Emong. Marami pa kasi akong gagawin ngayon. Sige po, aalis na ako. Pakisabi na lang po kay Kyla na nanggaling po ako rito. Ay, akala yata niya'y madadaan niya sa pagiging mapera si Kyla. Huwag sanang umira halang pagiging mapanlait nito. Grabe pa naman ang bibig niya. Nawili kami ni Kyla sa pakikipagkwentuhan sa tiyahin at pinsan ko. Pagkagaling namin sa kanila may pinuntahan pa kami kaya gabi na kami nakauwi. Pagdating nadatnan namin si Lola Guada sa sala na naghihintay sa amin. Seryoso siya at hindi man lang umite nang magmano kami. Naramdaman ko agad na may nangyari habang wala kami sa bahay. Pasensya na Paula, kung ngayon lang kami nakauwi. Okay lang naman. Mula nung dumating kayo, ngayon mo lang naipasyal si Kyla. Akala ko po galit kayo dahil ginabi kami. O may nangyari ba habang wala kami? Nanggaling dito kanina si Emong. Nandito po siya? Ang kapal naman ang mukha niya para bumalik pa. Kilala mo pala siya? Oo, lagi nga sira ang araw ko sa kanya eh. Hindi ko nga rin gustong lalaking yon. Masyadong mayabang. Yun na nga po, ang pangit naman. Oh, ayan ka na naman. Totoo naman. Para siyang tao sa bundok na bumaba sa kapatagan. Ang laki ng ilong na pwede na tayong masinghot. Ang balat niya nakakadiri ha. Ang daming pera, hindi mo lang bumili ng lotion para kuminis-kinis naman. Baka naman pinagsalitaan mo siya ng hindi maganda Kapag nagkita ulit kami, katakot-takot na panlalait ang gagawin ko sa kanya. Tingnan ko lang kung hindi pa siya matauhan sa gagawin ko. Iwasan mo na lang siya, Kyla. Kesa magsalita ka ng hindi maganda sa tao. Oo nga, Kyla. Sa bagay nga po, magsisimula na rin naman ako sa 1 linggo sa trabaho ko. Hindi ko na siya makikita. Kung sakali man na magkita kayo,
Habaan mo na lang ang pasensya mo, ha? Ayoko na magkaroon ng problema sa pamilya niya. Opo, Lola. Pasensya na po kayo kung pati kayo nadadamay. Hindi ka naman namin maaaring pabayaan na lang. Sige po, Lola. Papasok po muna ako sa kwarto namin. Magpapalit lang po ako ng damit. Lumabas ka na rin agad dahil kakain na tayo. Lola, tingin ko meron pa kayong inaalala na hindi nyo sinasabi. Meron pa nga. Sana lang hindi mapahamak ang kaibigan mo. Dahil po ba kay Emong? Hanggat maaari, ayokong magkaroon ng kaalitan sa pamilya nila. Pero kung sakali man, hindi ko naman pababayaan si Kyla. Ano po bang meron sa pamilya nila? Hindi mo gugustuhing malaman pa. Bantayan mo na lang ang kaibigan mo. Ilang araw nang hindi mawala sa isip ko ang sinabing yun ni Lola Guada. Naalala ko bigla nung bata pa ako, pinapaiwas din ako na makipagkaibigan sa mga pinsan ni Emong na halos kasing edad ko lang. Para bang ayaw ni Lola na magkaroon ako ng ugnayan sa kanila. Madalas din umaalis si Lola Guada nitong mga nakaraang araw pero hindi naman sa bukid ang punta niya. Gaya ng araw na yon. Kami lang ang naiwan ni Kyla sa bahay. Ilang araw na rin pala akong walang trabaho dahil nalugi ang pinapasukan ko at kailangang isara muna. Habang nasa sala kami at masaya nagkukwentuhan, dumating si Emo. Ikaw na nga lang bahala sa taong yan. O sige, ako nang bahalang kumausap sa kanya. Magandang araw muna. Pwede ko bang makausap ang kaibigan mo? Emong, pasensya ka na ah. Hindi maganda ang pakiramdam niya eh. Baka ayaw niya akong harapin. Nakikiusap ako sa'yo na huwag ka nang babalik dito sa bahay. Bakit ikaw nagbabawal sa akin, ha? Bahay namin to. Kaya karapatan kong pagbawalan ka na pumunta dito. Nakapagtrabaho ko lang sa Maynila, akala mo kung sino ka na. Swerte lang akong nakapagtrabaho dun. Pero kahit kailan, hindi ko yun ipinagyabang kanino man. Ang mabuti pa tawagin mo na lang yung kaibigan mo. Sinabi ng... Hindi ka ba talaga makaintindi, ha? Mukha ka namang maayos, ha? Ayaw mo lang yata akong harapin, eh. Alam mo naman pala Bakit nagpupumilit ka pa rin? Bigyan mo kasi ako ng pagkakataon na makilala mo. Hindi nga kita magugustuhan kahit anong gawin mo. Pera lang naman ang kaya mo ipagyabang Pero yung mukha mo nakakahiya na iparada sa nakakarami. Akala mo naman ganun ka kaganda para mamintas ka. Wala akong pakialam kung anong tingin mo sa akin. Isaksak mo na sa gamong-gumong kokote. Hindi ko gugustuhin na makasama ang isang tulad mo. Pangit na nga, ang hirap pang makaintindi. Kyla, tama na. Pumasok na lang tayo sa loob. Sandali lang. Gusto ko lang turuan ng taong to Ikaw, ha? Daig mo pang nanghiram ng mukha sa aso. Walang magkakagusto sa'yo kahit bayaran mo pa ng pera mo. Magkulong ka na lang sa bahay ninyo dahil tatanda ka na habang buhay. Ganyan ba talaga ang tingin mo sa akin? O bakit? Kaya ka nga tumanda ka ng ganyan, di ba? Walang makatagal sa pagmumukha mo. Makita ka pala nasusok ka na sa'yo. Sino bang makakakain na ikaw ang kaharap, ha? Ako pa talaga napili mong pagtripan? Lahat naman gagawin ko sa'yo para lang mapasaya ka. Sabihin mo lang. Talaga? Pues, ang gusto ko, mamatay ka na. Yon ang magpapasaya sa akin. Kyla! Ano ka ba? Tinatanong niya ako yun ang magpapasaya sa akin. Emong, sandali! Hayaan mo na siya umalis. Sumobra ka naman yata sa mga sinabi mo. Akala ko ba nagbago ka na? Nagbago na naman ako Inubos lang niya pasensya ko. Tingin ko nasaktan siya sa mga sinabi mo. Baka mamaya gawin nga niya ang sinabi mo. Di mabuti para mabawasan ang pangit dito sa baryo ninyo. Imbis na kontrahin mo, ipinagdadasal mo pa talaga. Mabuti pa pumasok na nga lang tayo. Baka bumalik pa yung taong yun. Mula nga nun, hindi na bumalik si Emong. Naisip ko baka natauhan na sa mga sinabi ng kaibigan ko. Bato na lang siguro ang hindi makakaramdam ng sakit sa mga binitiwan nitong salita. Nagsimula na rin magtrabaho nun si Kyla. Dahil malayo ang klinik, nagstay in na lang siya sa trabaho kasama ang isa pang midwife. Palibhasa kasi hindi ako sanay na walang trabaho, nakakaramdam ako ng pagkainip sa bahay. Ganon din siguro ang nararamdaman ni Kyla noon.
Mabuti na lang may trabaho na siya. Yun nga lang, tuwing day off lang siya makakauwi dito sa bahay. Lagi naman kami magka-chat at okay naman daw siya sa bago niyang trabaho. Minsan nga habang nakahiga na ako, nag-chat siya sa akin na nakikita daw niya si Emong malapit sa klinik. Hanggang dito ba naman sinusundan mo ko? Gusto lang kita makita. Grabe. Lalo kang pumangit sa itsura mo. Parang hindi ka na nga rin naliligo eh. Hindi ka ba nahihiya nakakalabas ka pa sa lagay na yan? Nawala na kasi ako ng gana sa buhay eh. Lalo na nung makita ko kayo ni Benny na lagi magkasama. Lalo ka pang mawawala ng gana oras na malaman mo na kami na. Sinagot ko na siya. Iba talaga kapag gwapo. Ang bilis mo lang siyang sagutin. Kaya kung ako sa'yo, hanap ka na lang ng kasing pangit mo. Huwag kang ilusyonado. Pumili ka ng dapat kapantay mo lang. Hindi na ako maghahanap pa ng iba. Eh di wag. Basta huwag ka na magpapakita sa akin. Ito na siguro ang huling beses na makikita mo ko. Siguraduhin mo lang ha. Dahil kung hindi, isusumbong kita kay Benny. Hindi mo na kailangan magsumbong sa kanya. Dahil hindi na kita guguluhin pa. Hindi ko lang alam kung patatahimikin ka ng pamilya ko pagkatapos ng ginawa mo sa akin. Akala mo naman natatakot ako sa pamilya mo. Hindi lang takot ang mararamdaman mo balang araw. Ay naku, umalis ka na nga. Baka abutin ka pa ni Benny dito. Tandaan mo, kahit hindi mo na ako makita, hindi ka pa rin matatahimik. Hindi papayag ang pamilya ko. Matulin na lumipas ang 2 linggo. Nakalimutan ko na rin ang tungkol kay Emong lalo na nung sabihin ni Kyla na tumigil na to sa panggugulo sa kanya. Hindi na rin namin sinabi kay Lola ang nangyari noon. Sigurado kasing pagagalitan kami nito oras na malaman na ganun ang mga sinabi ng kaibigan ko sa lalaki. Habang nasa kusina nga ako, dumating si Lola Guada na puno ng pag-aalala ang mukha. Bakit po, Lola? May nangyari po ba kay na Ate Lulu? Eh wala naman, may nabalitaan lang kasi kami. Ano po ang nabalitaan nyo? Wala na daw si Emong, nagpakamatay daw ito. Po! Kailan? Ilang araw na daw itong nawawala at natagpuan ng kapatid sa kubo nila na wala ng buhay. Bakit naman kaya niya yun ginawa? Wala pang nakaalam sa totoong dahilan. Baka wala na ring makaalam. Kilala mo naman ang pamilya ni Emong. Hindi nila gustong pinag-uusapan. Oo nga po. Eh magtapat ka nga. Pinupuntahan pa ba ni Emong si Kyla? Pumupunta po siya dati sa trabaho ni Kyla. Pero nag-usap na po sila na titigil na si Emong sa panggugulo sa kanya. Lalo na po't may relasyon na si Kyla at Benny. Hindi ko alam na sinagot na pala ng kaibigan mo si Benny. Eh nung nakaraan lang kasi, nagpaalam si Benny kung pwedeng ligawan siya. Kapag gusto naman po ni Kyla ang isang lalaki, hindi na niya pinatatagal eh. Eh ganun yata kapag laking Maynila. Ang bilis bumigay kapag gwapo. Eh mabait naman po si Benny. Swerte na rin po siya. Oo nga. Eh kailan nga pala siya uuwi dito? Sa linggo daw po. Meron din daw po siyang mahalagang sasabihin sa atin. Ilang araw na lang naman nandito na siya. Tsaka mo na lang sabihin ang tungkol kay Emong. Sana lang hindi siya ang naging dahilan ng pagpapatiwakal nito. Hindi naman po siguro. Baka meron pong ibang pinagdadaanan si Emong. Pupuntahan ko lang ang pamilya ni Emong. Sige po, Lola. Maaga pa lang ng linggo dumating na si Kyla. Halata sa kanya na masaya siya. Siguro dahil sa relasyon nila ni Benny. Marami rin siyang dalang pasalubong para sa amin ni Lola. Wala rin siyang tigil sa pagkukwento tungkol sa kanila ni Benny at sa trabaho niya. Nang mapagod, tsaka lang siya tumigil sa pagsasalita. Hinanap din niya si Lola Guada, sinabi ko lang na may pinuntahan. Pagdating na lang ni Lola Guada ko sasabihin. Meron din pala akong sasabihin sa'yo. Ano yun? Kanino ko pa nga napapansin na masyado kang seryoso? Kyla, wala na si Emong. Anong ibig mong sabihin wala na? Nagpakamatay si Emong. Sa kubo nila siya natagpuan ng kapatid niya. Ano kaya ang dahilan daw? Hindi pa namin alam ni Lola Guada eh. Sinabi mo ba kay Lola yung tungkol sa mga sinabi ko kay Emong nung nagpunta siya dito? Wala akong sinabi na kahit ano.
Baka kasi sinunod niya ako. Kaya pala nung nagpunta siya sa klinik, para siya nagpapaalam na sa akin. Sana naman, hindi ikaw ang dahilan ng pagpapakatiwakal niya. Nakita ko kasi ang takot ni Lola sa pamilya ni Emong eh. Bakit ba ngayon pa nangyari to? Kung kailan naman plano na namin magpakasal ni Benny? Iyon ba ang sasabihin mo sana sa amin ni Lola? Oo, yun nga. Pupunta pa naman siya dito mamaya. Ipagpaliban niyo muna siguro ang plano niyo. Bakit naman? Wala namang kinalaman ng plano namin sa nangyari. Hintayin lang natin na malinawan tayo sa dahilan ng pagpapakamatay ni Emong. Patay na nga ang Emong na yun, ginugulo pa rin ako. Sana sa impyerno mapunta ang kaluluwa niya. Ano ka ba? Dapat, ang ipagdasal mo ang matahimik na siya. Tatawagan ko na lang si Benny na wag na muna siyang pumunta dito. Gusto ko sanang pumunta sa burol ni Emong dahil pupunta ang mga pinsan ko. Kaya lang nauunahan naman ako ng takot. Lagi ko kasing naaalala ang huling beses na pumunta siya rito sa bahay. Samantalang si Kyla nung unang araw lang na malaman niyang wala na ang lalaki, dun lang siya naging apektado. Ngayon kalmado lang siya at ayaw ng pag-usapan na nangyari. Pagkatapos ng libing ni Emong, pumunta si Benny sa bahay para formal na hingi ng kamay ni Kyla. Pumayag naman si Lola Guada sa plano nilang pagpapakasal. Sa loob lang ng isang buwan, nagpakasal ng dalawa sa mayor ng lugar namin. Mula din ng kasal nila, doon na rin umuwi si Kyla sa bahay ni na Benny. Napakabilis ng pangyayari. Hindi ako makapaniwala na kasal na si Kyla. Oo nga, masaya na rin ako sa kanya dahil sa matinong lalaki siya napunta. Hindi na tayo mag-aalala sa kanya. Hindi ako nagsisisi na sinama ko siya dito. Ikaw ang naging daan para… teka, si Simeon ba yung natatanaw kong papunta dito sa atin? Siya nga po. Ano kaya ang sadya ng tatay ni Emong sa atin? Oh, dito ka na lang ha, huwag ka na makikialam. Nasaan na ang babaeng yon? Ilabas mo si Kyla. Bakit mo hinahanap si Kyla? Ano kailangan mo sa kanya? Siya ang dahilan kung bakit nagpakamatay ang anak ko. Pagkatapos ng isang buwan, ngayon mo lang sinabi. Dahil ngayon ko lang nakumpirmang hinala namin. Nakita kong sulat ni Emong sa kubo. Nandito lahat ng masasakit na salitang sinabi ng babaeng yun sa anak ko. Hindi ko alam. Lalabas lang ako. Kahit ano pa ang sabihin mo, si Emong pa rin ang nagpasyang tapusin ang buhay niya. Huwag mong sisihin si Kyla. Kalimutan mo na lang din ang nangyari. Ang babaeng yun ang nagtulak sa kanya na gawin yon. Nakasulat pa rito. Nabigyan namin siya ng hustisya. Binabalaan kita. Huwag na huwag mong gagalawin si Kyla. Hindi mo ko kayang pigilan. Ipaghihiganti kong pagamatay ng anak ko. Magdurusang babaeng yun. Higit sa naranasan ng anak ko. Lumabas lang ako nang wala na si Mang Simeon. Kinilabutan din ako sa sinabi nito na gaganti siya kay Kyla. Hindi ko lubos maisip kung anong kaya niyang gawin sa kaibigan ko. Dapat po siguro lumayo muna sa lugar natin si Kyla. Kahit saan siya magpunta, masusundan siya ng galit ni Mang Simeon. Ano pong gagawin natin? Natatakot ako para kay Kyla. Huwag kang mag-alala. Hindi ko pababayaan ang kaibigan mo. Para ko na rin siyang apo. Kaya't poprotektahan ko siya sa abot ng makakaya ko. Nang mga sumunod na araw, madalas magkulong si Lola Guada sa kwarto niya. Hindi naman niya sinasabi kung ano ang ginagawa niya. Noong araw ding yun, dumating si Kyla. Nadestino daw sa malayong lugar si Benny. Nakikiusap siya na kung pwedeng dumito muna sa amin. Nahihiya pa raw kasi siyang makisama sa mga biyanan at isa pa. Namimiss na daw niya kami ni Lola Guada. Namimiss ka na rin namin. Mabuti pinayagan ka ng asawa mo. Pinayagan naman niya ako basta daw kapag weekend sa kanila ako. Wala ka bang nararamdaman na kakaiba? Wala naman po. Bakit yun naman po naitanong? Kyla, galing dito si Mang Simeon. Yung tatay ni Emong. May iniwan palang sulat ito at nakalagay doon ang mga sinabi mo sa kanya.
ikaw ang dahilan ng pagpapakamatay niya. Ano? Bakit ba hanggang sa kamatayan niya hindi pa rin niya ako tinitigilan? Kayla, balak kang paghigantihan ni Mang Simeon. Naaalala kong huli niya mga sinabi, hindi daw ako patatahimikin ng pamilya niya. Ito na kaya yun? Baka kailangang lumayo na muna ako. Hindi yan ang solusyon. Dumito ka muna sa bahay. Kakausapin ko mga biyenan mo. Hindi po ba galing dito ang tatay ni Emong? Kapag nalaman niyang nandito ako, siguradong pupunta siya dito para gumanti sa akin. Hindi siya pupunta dito dahil sa ibang paraan niya ipadadaan ang paghihiganti niya. Sa paanong paraan po siya gaganti sa akin? Sa pamamagitan ng karunungang itim. May kaalaman sa karunungang itim si Mang Simeon? Ano na pong mangyayari sa akin? Magkakasakit ba ako ng malubha at saka unti-unting mamamatay? Huwag kang matakot. Ako ang bahala. Lalabanan ko siya. May alam po kayo sa panggagamot, Lola? Kaya ko lang kontrahin ang orasyon na pwede niyang ibigay kay Kayla. Mula ngayon, wala nang lalabas sa inyo sa bahay na ito. Nararamdaman kong nag-uumpisa na siya. Nung gabing yun, nag-umpisa ng lagnatin si Kayla. Wala rin tigil sa paglalagas ang kanyang buhok hanggang tuluyan na siyang nakalbo. Nagkaroon din ng kaliskis ang balat niya. Humaba ang kuko at naglalaway ng malapot. Kinailangan din namin siyang itali. Dahil nang magising, nagwawala siya at gustong lumabas ng bahay. Pakawalan niyo ako! Alisin niyo ang tali! Gusto ko lumabas! Lola! Lola, ano pong mangyayari sa kanya? Gusto siyang pahirapan ni Simeon. Kung makakalabas siya ng bahay ay baka kumapaano siya o di kaya'y mapasa kamay siya ni Simeon. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa kanya. Magagamot niyo po ba siya? Napakabagsik ng ginamit na orasyon ni Simeon. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganitong klase ng kulam. Para siyang naging halimaw. Kung merong makakakita sa kanya, sigurado na matatakot na. Lahat ng mga sinabi niya kay Emong noon, bumalik sa kanya. Hindi talaga magandang manlait ng kapwa. Babalik kasi ito sa ibang pagkakataon at sa pinakabasakit na paraan. Kailangan mong magpakatatag, Kayla. Huwag kang susuko. Nandito lang kami ng Lola. Patuloy pa rin sa pagwawala si Kayla. Parang hindi na rin niya kami nakikilala ni Lola. Nanlilisik din ang mga mata niya sa pagkakatitig sa amin. Meron din siyang binibigkas na mga salita na hindi namin maintindihan. Nag-iba na rin ang boses niya. Para yun nanggagaling sa ilalim ng balon. Napayakap pa nga ako sa sarili ko dahil nagtataasan ang balahibo ko sa katawan. Nahulog din sa sahig ang mga santo sa kinalalagyan nito. Lumakas din ang hangin sa loob ng kwarto kahit nakasarado ang mga bintana. Kailanman ay hindi magtatagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan. Lalabanan kita kahit buhay ko pa ang maging kapalit. Lola Guada! Nararamdaman kong humihina ng kapangyarihan mo, Simeon. Kung ako sa'yo, sumuko ka na. Alam mo mangyayari sa'yo. Oras na ibalik ko sa'yo ang sumpa. Ang mga kandila sa harapan ni Lola Guada na namatay ang sinde dahil sa hangin biglang nagkaroon ng sinde. Paulit-ulit din umuusal ng Latin na dasal si Lola. Palakas din ang palakas ang boses niya. Nang sulyapan ko si Kayla, sumuka siya ng dugo na may mga kasamang buhay na insekto. Ilang sandali lang kumalma na ang paligid. Napasandal pa sa pader si Lola dahil sa pagod. Tagaktak pa ang pawis niya sa noo. Si Kayla naman nanumbalik na siya sa dati. Kayla! Kayla, gumising ka! Magigising din siya mamaya.
Natalo niyo po ba si Mang Simeon? Oo, Apo. Natalo ko siya. Hindi ko akalain na sa kabila ng edad ko ay magagawa kong talunin ang kapangyarihan niya. Dahil mabuti po kayong tao. Hindi gaya ni Mang Simeon na puno ng galit at paghihiganti ang nasa puso. Naiintindihan kong nararamdaman niyang pighati sa pagkamatay ng anak niya. Pero kailanman, hindi solusyon ang pagganti para maibsan ang pangungulila niya. May kasalanan din po si Kyla. Sana may matutunan siya sa nangyaring ito sa kanya. Balita sa buong baryo na inatake sa puso si Mang Simeon at yun ang kinamatay daw nito. Pero alam namin ang totoong nangyari. Pagkalibing nito, umalis na rin ang asawa niya at mga anak. Ang huling balita namin, gusto lang magpakalayo-layo para makalimot sa magkasunod na pagkamatay ng mag-ama. Kasalukuyan kaming nasa sementeryo ni Kyla. Nagpumilit siya na samahan ko siya. Sa di kalayuan, naghihintay naman sa amin si Benny. Sana mapatawad ako ni Emong at ng tatay niya. Pinagsisisihan ko na ng husto ang mga ginawa ko. Kung pwede lang sanang ibalik ang nakaraan, hindi na ako magbibitiw ng masasakit na salita. Lagi mo lang ipagdasal sila at ipaabot sa Panginoon ang paghingi mo ng tawad sa kanila. Kapag gumaan na ang pakiramdam mo, ibig sabihin nun, napatawad ka na nila. Sa kabila ng masamang karanasan ko sa lugar ninyo, hindi ako nagsisisi na sumama ako sa iyo dito. Kayo na ni Lola Guada ang tinuring kong pamilya. Kami rin naman, Kyla. Para akong nagkaroon ng ate na dati kong pangarap. Hindi kasi ako makalapit sa mga kapatid ko sa ina at ama eh. Naiinip na si Benny. Tara na umuwi. Ang masasakit na salita kayang tumagos ng mas malalim kesa pisikal na pananakit. At minsan kahit pa humingi ng tawad o bawiin ng mga nasabi, hindi na mabubura ang sugat na iniwan ito sa puso ng iba. Naging aral ito kay Kyla at habang buhay niyang dadalhin. Sa kasalukuyan may isang anak na sina Kyla at Benny. Doon pa rin sila nakatira sa lugar namin. Nang mamatay naman si Lola Guada noong nakaraang taon, bumalik ako sa Maynila para makalimot at makapagtrabaho na rin. May mga pangyayari sa buhay natin na hindi na maibabalik ng panahon. Pahalagahan natin ang bawat sandaling yun. Kung sakali man na lumipas na, wala tayong pagsisisihan. Sana napulutan nyo ng aral at inspirasyon ng aking kwento. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking sulat, Miss Gwen. Mabuhay po ang inyong channel. Wakas.